Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Para si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President that is for the purpose. Pinas, alas 3:03 na ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.
Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, umabot kami ni Ma'am Nyet. Ma'am Nyet, I got it. Nasaan na ba si Ma'am Nyet? Hindi ko siya nakikita. Yes. Wala eh. Ayun, hindi kasi wala siya monitor. Yes. Magandang hapon ka, Henry. Yes, Magandang ma'am. hapon po sa ating lahat. Yes, Ang po. topic natin ngayon, tama ba? Mobile Soil Laboratory ng Bureau of Soil and Water Management. Ano, ma'am? Yun ang Yes. ating pag-uusapan. Kasi last Saturday, ang aming pinag-uusapan ay soil conservation. Ayan, paano ba natin aalagaan at poprotektahan ang ating mga kalupaan, ang ating mga taniman. Mamaya may makakasama tayo at ito po ay tama, Ma'am Nyet, upang matugunan ang mga hamon sa agrikultura at pangisdaan. Patuloy pong isinusulong ang teknolohiya at modernisasyon para sa ligtas, sustainable at masaganang food chain. Kasi ngayon, yung July Soil Conservation Month, tama po ba? Yung June pala, oo. June ka, Henry. Oo. June po ang ating Soil Conservation Month. Kaya ang topic natin ngayon, walang iba kundi ang Mobile Soils Laboratory, kung paano po ginagawa ng BSWM na mas mapalapit pa ang kanilang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ayan. Last Saturday kasi sama nga po namin ni Sir JL, si Engineer Eduardo Alberto, yung Division Chief ho ng Soil Conservation and Management Division ng Bureau of Soil. Napag-usapan natin, Ma'am Nyet, yung ito pala, Ma'am, Bureau of Soil and Water Management. Ang mandato pala nito ay bilang attached agency ng DA. Ito yung nangangalaga sa tamang paggamit ng lupa, pati tubig, Ma'am Nyet. Sila rin. Oo, yung conservation sa ating mga pinagkukunan ng patubig. At malawak yung papel na ginagampanan naman nila para sa production, bilang production support sa ating sustainable environment concern. Ano nga daw, ma'am, ba yung mga mandato ng BSWM, Bureau of Soil Management, the Water Management? May Yes, binabanggit ka, dito. Henry, Opo. ang BSWM po ay pangunahing ahensya ng Department of Agriculture. Sila po yung nagsasagawa ng mga pag-aaral, nagmo-monitor din po sila at nag-aalaga ng lupa at tubig sa sakahan. So, ang kanilang layunin, ka, Henry, ay syempre mapanatili na sana produktibo ang lupa para mas sapat ang ani, matatag ang supply ng pagkain. And sinisiguro din nila, ka, Henry, na dapat sustainable ang paggamit ng ating mga natural resources para sa agrikultura. Ayun, kasi ang tema po ng selebrasyon ay lupa, pagkain, seguridad, buhay. Kung saan binibigyan din po nito ang kahalagahan ng soil health sa food security ng bansa. Mahalaga po ito dahil sabi nga nila, kapag mataba at malusog ang lupa, mas mataas ang ani ng mga magsasaka at mas mababa ang kanilang gastos sa produksyon. Yes. Sa ating mga mamamayan, para makatulong naman na maging stable ang supply ng pagkain at maiwasan po ang pagtaas ng presyo. Kaya ang lupa ay direktahong nakakaapekto sa kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pero ma'am, may binabanggit sila na kalagayan ng lupa sa Pilipinas. Yes, ka, Henry, 83%
lang daw ng ating mga palayan sa bansa ay humihina na. So 83% humihina na po ang soil fertility dahil nga sa tuloy-tuloy na pagtatanim. So mahigit kalahati rin sa ating mga agricultural lands ang nakakaranas ng unti-unting pagbaba ng kalidad ng lupa. So ipinapakita nito yung kailangan talagang tugunan yung ating soil degradation. Kaso lang ho, yung may mga palatandaan po na mahina na ang lupa. Baka po minsan hindi ho natin mamalayan. Nagkakaroon na po ng soil degradation. At kung mapapansin po ito ay bumababa po yung pag bumababa na daw ang ani, tumataas ang gastos, parang tamad nang mag-reproduce o magbigay ng magandang ani ho ang lupa. Medyo kinakailangan na po nating i-conserve po ito. Meron sila, ma'am, tinatawag, ano ba yung adaptive balance fertilization strategy? Yes po, ang ABFS or Adaptive Balanced Fertilization Strategy ay isang approach na ginagawa para pagsamahin. Nagsasama ka, Henry, kailangan na talaga yung organic, pati ay organic fertilizer. So layunin nitong ibalik at panatilihin ang sustansya ng lupa habang pinapabuti nito ang ani at patupad muna ito ka, Henry, sa mga lowland farms tulad ng palayan, maisan at gulayan. Pero meron din ho silang tinatawag na sustainable land management para naman sa upland sloping areas, yung medyo mga matatarik, mga dahilig na lugar. Ano ho. Gumagamit sila ng estratehiya, ang tawag nila doon ay SALT system. Yung pagtatanim po ng mga punong kahoy na namumunga, yung mga fruit-bearing trees, para maganda daw po yun sa soil protection. Para hindi po magkaroon ng erosion, tapos may dagdag na kita rin po ang ating mga magsasaka. At speaking of soil erosion, partnership, malaking dahilan po daw pala, Ma'am Nyet, ng soil erosion ang maling farming practices tulad ng yung monocropping sa upland, yung isa lang. Yung isa lang, hindi ka nagdatanim ng kung ano-ano. Maganda pala, Ma'am Nyet, yung marami ka ring mga tinatanim na iba-iba sa iyong lupa ang soil conservation po ay itinuturing ding climate resilient practice para makatulong sa angkop sa tagtuyot at malalakas na ulan. Pinapabuti nito ang water retention ng lupa kaya mas nakakayanan po ng pandanim ang extreme weather. Kaya hinihikayat po ng departamentong ito ang lahat na magtanim po ng puno at pangalagaan ng lupa para sa food security at kinabukasan po ng bansa. So yun ang ating topic last Saturday. Samantala, tayo muna ay makibalita sa DA at sa ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ating chanti ni Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, go ahead. Yes, maraming salamat ka, Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Patuloy po na pinalakas ng Department of Agriculture ang kabuhayan ng mga magsasaka at food security sa bansa sa pamamagitan ng farm-to-table partnership nito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Sorala, South Cotabato, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at Walang Gutom Program kung saan direktang naibebenta ng mga lokal na magsasaka ang kanilang ani para sa mga benepisyaryong pamilya. Samantala, good news po para sa ating mga ube farmers. Bilang tugon sa lumalaking demand para sa ube sa lokal at pandaigdigang merkado, na mahagi po ang sektor ng mahigit 60,000 na planting material sa mahigit 900 na magsasaka sa Leyte at Bohol. Sa ilalim po ito ng High Value Crops Development Program ng DA at ang inisyatibang ito ay pinangunahan po ng Bureau of Plant Industry katuwang ang field root crops. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa
at DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin sa Agricultural Training Institute, bilang parte ng pagdiriwang sa ika-128 na anibersaryo ng kagawaran ng agrikultura, abangan ang 51st Gawad Saka Awarding Ceremony at sabay-sabay nating tunghayan kung sino-sino ang mga kikilalaning pinakamahusay at natatanging agri-fishery champions ng bansa. Mula sa mga magsasaka at mangingisda hanggang sa mga organisasyon, kooperatiba at mga local government units, pararangalan ang kanilang mahalagang ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan. Ang Gawad Saka ang pinakamataas na parangal ng Department of Agriculture at tunghayan po natin ang pagpupugay na ito sa ating sektor via live broadcast sa aming official FB page sa June 29. Samantala, para naman po sa ating mga mall goers sa Region 4A, inaanyayahan po kayo ng ATI Calabarzon na bisitahin ang kanilang booth sa Central Philippines Tourism Expo. At tampok po dito ang kanilang bagong innovation na Agri 360 kung saan maaari niyong maranasan ang interactive 360 virtual tour ng mga agricultural learning sites at agri-tourism destinations sa rehiyon. Gaganapin ito mula June 26 hanggang 28 sa Ayala Mall sa Lenad, sa Novali, sa Santa Rosa, sa Laguna. At good news po mga ka-agri, 2 parangal ang natanggap ng Agricultural Training Institute sa FY 2025 awarding ceremony ng Department of Agriculture matapos po kilalaning Most Improved Operating Unit para sa Subcluster 2.1 bureaus at Top 2 performers sa Cluster 2, Subcluster 2.1. Ang pagkilalang ito ay bunga ng sama-samang dedikasyon at pagsisikap ng mga kawani ng ATI at ng aming mga training centers sa buong bansa. At syempre pa ang ating mga partners sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo at mga programang nakatutulong sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Congratulations po sa ating lahat, sa buong ATI family at saludo po kami sa ating lahat. At abangan po ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.da.gov.ph. Yun lang ka, Henry. Maraming salamat. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose
sulit ang glow up. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan!
para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. At Kisses Hubso. Alas 3:24 na po, ating alamin muna ang Technotip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Technotip. Ang National Soil Health Program o NSHP ng DA Bureau of Soils and Water Management ay nakatuon sa pagpapanatili at pagpapabuti ng kalusugan ng lupang sakahan sa buong bansa. Nagbibigay ito ng soil testing, soil analysis at tamang rekomendasyon sa pataba para makatulong sa mga magsasaka na makamit ang mas magandang ani. Sa lupang maayos at tama, ani ay laging masagana. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, thank you. At yan na po ang ating Technotip number 1. Ma'am Nyet, para sa ating Mobile Soil Laboratory ng Bureau of Soil and Water Management na paksa natin, sino po ba ang ating panauhin ngayong hapon? Ma'am? Makakasama natin ngayong hapon ka, Henry, walang iba, kundi ang Supervising Agriculturist ng Laboratory Services Division ng Bureau of Soils and Water Management. Walang iba kundi si Miss Jamie Ann Tomolva. Magandang hapon, Jamie. Welcome sa Agri Asenso. Magandang hapon po ka Henry at Ma'am Nyet at sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programang Agri Asenso. So it's an honor po to be your guest po for this segment. Ayan, ako salamat din po Ma'am Jamie sa inyo pong pagpapaunlak. Ang ating pag-uusapan pala'y mobile soil laboratory. Ano po? Bakit po ba ito'y tinawag na mobile soil laboratory ng inyo pong bureau? Tinawag po itong Mobile Soil Laboratory dahil ito po ay may tatlong layunin. Ang 3A's po natin, accessible, available, and accurate solutions to soil health. Mobile po ito at inilalapit po natin ito ang mga soil testing sa ating po mga farmers. Kaya po siya tinawag na Mobile Soil Laboratory. Bukod po sa nagko-conduct ito ng soil analysis, nagpo-provide din po kami sa mga training sa ating mga farmers doon po sa kani-kanilang probinsya. Yun. So, Ma'am Nyet? Yes, Miss Jamie, lahat ba ng mga provinces ay meron ng mobile soil laboratory at paano ito ay access ng ating mga farmers? Okay po. So ang una pong Mobile Soil Laboratory or ang ating pilot MSL ay nailunsad po noong December 2024 at noong June 30, 2025 naman po, na-distribute po sa 16 or additional 16 Mobile Soil Laboratories po ang naibigay sa ating mga regional field offices. So isa-isa po ito mula sa CAR hanggang sa BARM. So meron po itong Mobile Soil Laboratory. Tapos, paano siya na-access? Ano to? Pinupuntahan niya lahat ng mga probinsya, mga munisipyo? Tama po. Ang Mobile Soil Laboratory po, katulad po ng kanyang layunin, inilalapit po ito sa mga farmers. So, with the help ng ating regional field offices, nakikipag-coordinate po kami sa provincial local government units para po sa pagbisita o schedule po ng pagpunta ng Mobile Soil Laboratory. So, meron pong listahan tayo ng mga provinces sa buong bansa and nakaschedule po sila kung kailan po pupunta yung Mobile Soil Laboratory sa kanilang lugar. Ma'am, matanong siguro natin kasi tayo nagising na walang ganito eh. Ano ho? Bakit ba napakahalaga ngayon
na yung lupa ay nilalaboratory pa, kasi ang nilalaboratory lang alam natin tao eh. Oo, di ba? Bakit pati lupa nilalaboratory? Anong kahalagahan po nun? Bakit kailangan dumaan sa laboratory ang lupa? Kailangan po nating idaan sa laboratory or ma-soil test ang ating mga soil para malaman po natin ang tamang dami, tamang uri at kung kailan po ito i-apply sa ating mga lupang sakahan. Katulad po ng na-mention ni OIC Assistant Director Ed last time, so bumaba po ang ating soil fertility. So with the soil health, sa pag-determine po ng ating mga soil health, sa ating lugar, so magkakaroon po tayo ng fertilizer recommendation, tamang fertilizer recommendation po sa iba't ibang lugar. Para matimpla ng maayos, maigi kung ano at gaano karami ang abono, Ma'am Nyet, maaring yun, tama ba? Yun ang basic na dahilan. Bakit kailangang testingin ng lupa o i-laboratory? Oo. Ma'am, go ahead po. Yes, kasi kumbaga, ka-Henry kasi dati hindi naman yon gaya nga ng nabanggit mo, hindi yun ginagawa. Oo. Pero dahil nga sa bumababa kasi ang soil fertility ng ating lupa. Kasi magtataka ka, Henry, pareho naman yung abono, no, na nilalagay, pero pababa yung production. So, kaya kailangan yung ating MSL. Yun nga lang, kailangan ba lahat? Like for example, ako magsasaka doon sa isang barangay, isang parcel ng lupa, no? Lahat ba kami, for example, sa isang barangay, kung nandun yung MSL, kailangan magpa-test at iba-iba ang magiging resulta niya, or pwede naman na kumuha lang ng sample? So, meron po mga identified soil health monitoring sites ang ating mobile soil laboratory. So katulong po namin ang Soil Survey Division na nag-identify po ng bali may tinatawag po kasi tayong iba't ibang lupa sa iba't ibang lugar. So ina-identify po nila kung saan po yung tamang sampling points at yun po yung ina-analyze at ina-update po natin yung soil fertility map sa lugar. So hindi kailangan na kumbaga since pupunta doon yung MSL ay kukuha na ako ng sample, ipapatest ko sa inyo. Ang mobile soil laboratory po ay nag-a-analyze po kasi ma'am ng soil health monitoring site. So ito po yung ginagawa ng BSWM para i-update yung ating fertility map. Bukod po dito, makakapag-provide din po ang ating mobile soil laboratory kung gusto ng ating farmers magdala ng kanilang sample sa kanilang lupain para po sa site-specific fertilizer recommendation. Kasi iba't iba po ang tanim po nila. So ina-identify po doon kung ano yung mga tanim ng farmers, tsaka yung tamang dami po, makakapagbigay po kami ng fertilizer recommendation doon. Ma'am, ito bang inyong pag-laboratory na ito talagang nagagawa po ninyo sa buong Pilipinas o mga areas by areas lang kayo? Ngayon po na dahil po sa ating mobile soil laboratory, dahil nga po ito ay may total of 17 mobile soil laboratories ngayon, ngayon po nakadeploy po silang lahat sa iba't ibang probinsya po sa ating Pilipinas. So kung mami-mention ko lang po, ngayon po sa CAR, nasa Abra po sila. For Region 2, nasa Isabela. For Region 4A, katulad po no, nasa Quezon Province. Natapos na rin po sa Region 3 yung Zambales. So nag-start na po silang mag-deploy starting from last year pa po. So lahat po ng regions po, yung mga hindi ko pa po na-mention, ay patuloy pong nagsiservisyo po sa ating mga farmers. Ayun. At sino-sino po ang pwedeng maka-avail po nito? So lahat po ng ating magsasaka sa mga gusto ng site-specific fertilizer recommendation ay pwede pong pumunta sa ating mga regional soil laboratories para po mag-inquire kung nasa na po ang ating MSL or kung kailan po pupunta or bibisita ang MSL sa kanilang lugar. Ma'am. Yes po. Kumusta naman yung feedback ng ating mga farmers? Kumbaga maganda ba yung naging feedback? Sinusunod ba nila yung mga fertilizer recommendations? Okay po. So last year po nag-start po mag-deploy ang ating pilot MSL at
doon po sa iba pang mga probinsya. So naging positive naman po ang feedback po natin. So makikita po ito sa mga testimonies na posted po sa aming DA Bureau of Soils and Water Management Facebook page at doon po sa mga kani-kanilang regional field offices. So bukod po sa nagiging tama na po ang ina-apply nilang mga fertilizer, so nagiging trained din po yung farmers natin kasi bukod nga po sa nagso-soil analyze po tayo, nakakapag-turo din po tayo ng proper sampling at ang tamang paggamit po ng ating mga soil test kit kung gusto po ng PLGU mag-request sa ating regional soil laboratories. Ano ang kadahilanan, ma'am, na ang lupa ho ay nagbabago na po ang kalidad at humihina na po ang pagbibigay niya ng magandang ani? So isa pong dahilan dito is yung sobra po ang pag-apply po natin ng mga abono. So meron po kasing misconception minsan ng farmers na mas maraming abono o mas maraming input, mas makakabuti or mas maraming ani. So ito naman po ay may malaking epekto sa ating soil health. So ito po yung inaantabayanan ng Bureau of Soils and Water Management na bukod po sa magkaroon ng tamang recommendation, maiayos po ang tamang dami at tamang uri po ng mga ina-apply ng farmers. Kasi ma'am, pagka walang soil testing, siguro, correct me if I'm wrong, bumabatay ho yung mga magsasaka kung ano yung nakalagay sa label nung binibili nilang nung binibili nilang abono, parang ganon na yun ho ba ay yung bang ganon ay hindi okay lang namang sumunod pero kinakailangan pa rin ma-soil testing lalo kung paulit-ulit na yung pag-aabono, tama ba? Opo, tama po iyon. Katulad po sa isang factor na nakikita po natin, mas lalo pong nagiging acidic yung lupa kung masyado pong mataas yung abono or dahil nga po iba na yung kailangan ng lupa natin pero maling uri ng abono po yung ina-apply natin. Imbis na mapabuti po ang ating ani, nagkakaroon lang po tayo ng runoff o yung sobrang pag-apply po ng abono ng mga farmers. Kaya po okay po talaga na magpa-soil test kit ang mga farmers para po angkop yung kanilang fertilizer na ilalagay sa kanilang sakahan. Ay ma'am, ano pala yun, nagiging acidic ang lupa? Anong nagiging itsura po pag acidic na ang lupa? Isa po sa nagiging description po ng acidic soil is yung pagiging mapula niya po and bumababa nga po ang fertility o yung soil fertility po nung ating sakahan pag ganun po. Ayun, naku. Factor ba yun ka Henry, Ma'am Jamie? Factor yon na bumababa ang ani kahit na ganun pa rin naman yung abono na kanilang inilalagay? Yung na-mention po bukod po doon kasi nga po meron po tayong mga sobra ng nilalagay kaya po siya naging bukod po sa pH, so meron po tayong organic matter o yung dahil po sa sobrang synthetic fertilizer na ina-apply ng mga farmers, may tendency pong hindi mabuhay yung ating mga soil microorganisms na beneficial din naman po sa ating soil health. So yun po, yung mobile soil laboratory po, nagtetest po yan ng chemical, biological at physical parameters. So nakikita po doon kung nag-i-improve po ba yung ating mga yung rekomendasyon ng DA. Kunwari pwede po yung makita katulad po ng adaptive balanced fertilization. Doon po natin makikita ang epekto po nito sa ating soil health kasi namomonitor po natin ito. Yung bang abono, Ma'am Niet, Ma'am Jamie, yung bang abono, ano bang raw materials niyan? Bakit pag napasobra masama? Saan ba galing yan? Ano bang composition po niyan? Kung maaari po ninyo maibahagi ng konti para malaman ng ating mga magsasaka na baka akala nila, kasi ako rin ho, ma'am, ang alam ko riyan, ay damihan mo ang abono kung gusto mo dumami ang bunga. Parang ganun ho eh. Yes. So, ang isa pong po niyan ay katulad po nung ammonium sulfate. So, ito po ay, yun po, nakaka-apekto po ito mainly kasi po ako po ay sa soil micro. So, nakaka-apekto po ito doon sa buhay na microorganism sa imbis po na dumami sila o sila po yung tumulong sa pagpapalaki ng ating mga halaman, namamatay po sila doon sa mga beneficial microorganisms po natin sa lupa. Kasi po, dahil nga po ito ay chemical at sobra ang paglalagay,
mas lalo pong hindi po ito magiging suitable na suitable na kanilang tirahan para po maiano po natin yung soil health. Ano po naman yung microorganism? Ano ba ibig sabihin ng micro? Iba yung mga insekto, mga bulate, yung ba yun? Bukod po doon sa mga bulate po natin sa lupa na nagpapaganda po ng ating soil physical meron din po tayong mga tinatawag na microorganisms or yung ating mga beneficial bacteria and fungi po na sa ilalim po ng lupa hindi po sila nakikita pero nakakatulong po ito sa mga chemical changes po or ko-convert po nila kunwari yung ating nitrogen, nagiging available po ito sa halaman kasi yung available po sa lupa ay hindi po na-absorb ng ating halaman. So with the help of microorganisms po, nako-convert po nito at na-absorb po ito ng ating mga halaman. So yun po. Parang exciting, Ma'am Nyet, mag-aral ng tungkol sa lupa, ano? Oo, no? Sa lupa, dami natin natutuhan natin kay Ma'am Jamie. Go ahead, Ma'am Nyet. Oo. Kasi yun nga, microorganism. So, ibig bang sabihin, beneficial talaga na maghalo ng mga organic fertilizers naman. Opo. So, katulad nga po ng nabanggit ni Sir Ed last week, meron pong pinopromote ang Bureau of Soils and Water Management na Adaptive Balanced Fertilization. So, dito po natin ginagamit yung ating inorganic fertilizer na nakakatulong sa halaman at ang ating organic fertilizer naman yung nakakatulong po sa ating soil health. So, with the right amount and right timing po ng pag-apply nito, so mas malaki po ang tsansang mas mataas po ang ating crop productivity. Pero teka muna, Ma'am, yung bang mga nagpo-produce ng commercial fertilizer na mga chemical-based, sila ba yung nagpo-produce na rin ng mga nagmamas-produce na rin sila ng organic fertilizer? Meron naman po dito sa Pilipinas na naggagawa din po ng mga organic fertilizer. So ito po ay nasa listahan din po ng ating FPA or yung meron po tayong mga list po doon ng mga available organic fertilizer at yung mga soil amendments po natin. Pero dahil napakamahal po tsak nito, kasi tama ba? Baka mas mahal po ito sa chemical-based fertilizer. Ano ho? Tama ba, Ma'am? Actually po, ang Bureau of Soils and Water Management po ay nagdi-distribute po ng ating mga CFBW. Meron po itong kapasidad na mag-produce ng ano yung CFBW? Ano po yun? Ano yun? Yung ating pong machinery na nagko-convert po ng ating mga waste, agricultural waste po, nagiging compost po siya. So lahat po mga shredders? Yes po, isa po doon yung shredder. Then napapabilis niya po yung pagpapabulok ng ating mga available yung mga waste po natin sa agriculture, nako-convert niya po into compost. So lahat po ng regions nakakatanggap din po nito at nakakatulong po or nagagamit po nila sa kanilang mga sakahan. Pero ano po ang distribution nito sa mga farmers cooperative, sa mga samahan? Hindi po ito yung mga individual farm owner, backyard farmer, hindi po. Kailangan nakabase kayo sa samahan. Meron po tayong mga cooperatives po nito. Usually po and sa mga LGUs po natin. LGU. Pwede sa LGU ka, Henry, tapos siramin na lang ng LGU, ng farmer, kumbaga, sa ating mga LGUs, kung hindi pa active yung kanilang mga organizations. So isang LGU, kahit nasa, halimbawa, amin sa Quezon, we are 40 municipalities, kasama na yung mga cities. Ano yun? Bawat isa pwede maka-avail nito? Bawat isang LGU? Usually po, meron po kaming criteria din. Siyempre, kailangan po sustainable po. Pag may binibigay po tayong mga makinarya, kailangan din po muna naming ma-assess kung available po ba yung mga inputs or may capacity po yung LGUs. Ina-assess po muna namin bago po sila mabigyan ng ng CFBW or yung mga nakakatulong po for sa paggawa po ng ating organic soil amendment. Pero kayo hindi naman po namimigay na rin ba kayo ng mga finished product na mismo yung sako-sakong mga organic fertilizer, namimigay na rin po ba ang DA nun?
So ang DABSWM po ay merong mga centers katulad po sa aming Tanay na nagpo-produce po rin ng vermicompost. So ito po ay pag ni-request po sa kanila, nakakapagbigay naman din po kami sa mga farmers. So nakakapag-distribute din po kami. Good, very good. Maganda ka Henry na imbes bumili no ng mga organic na fertilizer, mas maganda sila na ang mag-produce. Kasi 'di ba may mga na-interview na rin tayo ka Henry ng mga learning sites natin, yung buo, yung parang circular, yung pina-practice nila yung circular economy na kung saan lahat ng basura nila, yung dahon, mga branches, lahat na pwedeng i-compost, kino-compost na. Ano lang talaga ka Henry, sipag. Sipag na gawin siya kumbaga, hindi yung agad bibili. Yun. Hindi, tsaka medyo talagang kinakailangan ng tiyaga at determinasyon sa paggawa po ng organic fertilizer. Medyo kasi matrabaho, hindi kagaya ng mga chemical based sa mga factory po ang gumagawa niyan. Talagang may mga malalaking makinarya po yan Pero ma'am, yung chemical based naman, basta tama lang ang lagay. Tama ang lagay, may guidance ninyo. Hindi naman hahantong doon sa pagkahina ng lupa. Tama po yun. Kaya po tayo merong kaya po ang DABSWM at ang ating mga regional soil laboratories po ay nagbibigay po ng fertilizer recommendation para po talaga tama at angkop po yung mga ina-apply po nila sa kanilang sakahan. Ayos. Yes, Henry, tanong ko lang, pag tuwing kailan magpapa-soil test? Kada taon ba yan? Kada, yung production season, yung ganon? So, ang Mobile Soil Laboratory po, nag-i-issue po kami ng aming soil health card. So, dito po para siyang baby book ng lupa po natin. So, usually po, nire-recommend po namin na magpa-soil test kit po ang farmers po natin every cropping para makita din po yung development or yung mga practices po na sinasabi po natin sa farmers is effective. So usually po yun po ang recommendation namin para siyang monitoring din po ng ating lupa kung meron pong mga development or pagtaas po ng production. Ma'am, kung hindi gagawin ito, kung tamad at ayaw, napakaan ko, mawalang galang na po, kung ngayong mga magsasaka natin, mga asosasyon natin ay hindi makikipagkaisa sa inyo at hindi pangangatawanan itong soil testing and soil laboratory, anong nakikita ninyong future ng lupang sakahan ng Pilipinas? Right after the break, atin pong sagutin yan. 3:46, babalik po tayo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin. Para Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang Mobile Soil Laboratory ng DABSWM ay direktang pumupunta sa mga komunidad para magsagawa ng soil testing. Kaya mas madali na para sa mga magsasaka na malaman ang kondisyon ng kanilang lupa at makakuha ng tamang rekomendasyon sa pagpapataba kahit saan man sila naroroon. Serbisyong lumalapit, masaganang ani ang kapalit. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Ayun. Alright. Ma'am, balikan natin si Ma'am Jamie. Ma'am Nyet. Yes. Yes, Ka Henry, yung naging tanong mo kanina. Opo. Para lang ho yung ating mga magsasaka ay maging siguro maging cooperative o yung talagang huwag nilang ipagbaliwala po ito. Hindi naman tayo nananakot pero syempre magiging realidad ito kahit anumang bagay sa mundong ito nanghihina, lumiliit pag hindi naalagaan. Tumatanda, lalo kung tumatanda na nga at paniyang gamit
Ano ang nakikita ninyo pagka hindi na analyze, hindi na laboratory, sige lang ng abono, hindi tayo nag-aayos ng sakahan, ano ang mangyayari? Ang isa pong mangyayari po dito ay bababa na po ang ating crop productivity at hindi na po ito magiging suitable sa ating mga crops. Pero ang isa pong naging tugon ng BSWM po dito is ang paglunsad po ng ating FERT-MAP. Kumbaga, ito po yung aming digital mapping kung saan lahat po ng data ng galing sa ating mga soil laboratories, sa ating mobile soil laboratories, doon po natin kinikip yung data. And kung kunwari pong ayaw ng farmers today na magpa-soil analysis, pwede po itong maging basis ng ating farmers. So ito po ay mabibisita sa aming website, sa DA Bureau of Soils and Water Management na website. So lahat po ng data po na nakalap ng BSWM LSD, Regional Soil Laboratories at Mobile Soil Laboratories, ito po ay parang point map. Mamimili ka lang kung saan po ang inyong lugar. Sakahan. Oo. Lugar. Then ito po ay pwede nang magbigay ng FERT recommendation sa ating pong lugar. So magiging site-specific fertilizer recommendation po ito. Bali po yung lahat po ng data ang nakalap po namin all throughout the years, nakalagay po siya doon sa FERT-MAP. So magiging gumagamit na rin po tayo dito ng digitalization, kaya po nakakaroon na siya ng, may mga data na po siya na yun na po ang magiging basis ng ating FERT record. Parang yun yung soil compatibility. Opo. So, kunwari po, pwede po silang pumili kung ano pong gusto nilang itanim sa kanilang area. Ito na po ang pwede nilang maging basis sa tamang fertilizer recommendation. Halimbawa, ma'am, yung lugar ni Ma'am Nyet, gusto niya magtanim doon ng anong tawag, ma'am, yung pamamahalin? Beetroot. Ano yung beetroot? Naisip ko lang beetroot bigla. Di ba ma'am pangmayaman yun? Oo. Parang Henry, mas ang kape ngayon? Kape, kakao, Oo nga. ganyan. So pwede doon. Paano ma-access yung yung PERT map? Saan yan? Paano ma-access ng isang magsasaka at ng mga magagaling humawak ng computer? So ito po ay available sa aming website. So bisitahin lang po ang bswm.da.gov.ph at pwede pong ma-access po doon yung ating BSWM FERT-MAP. Ayun. Dun sa mga apo ng mga magsasaka, anak na magsasaka, na mga magagaling ko kumalikot ng internet at para makita ninyo kung dyan sa barangay ninyo ano ang magandang itanim at ano ang mga abono at gaano ka makikita doon ano magandang itanim, gaano kadaming abono ang dapat ilagay. Tama po ba, Ma'am Jamie? Tama po. Bali, ito po ay may principles na 4R, right kind, right amount, right time, and right location. Ayan. 4 hours. Kasama ba dyan yung right lab at the wrong time, ma'am? Hindi ba? Parang iba po yun, Ka Henry. Ma'am Nyet, go ahead. Yes, siguro paano siya i-access yung ating mobile soil laboratory? Kasi pwede naman, 'di ba, na sabi mo nga yung through the fertilizer map, no? Pero kung halimbawa interested ang LGU na magkaroon ng programa, for example, may isang event sa kanilang lugar, saan ito pwedeng i-access yung ating mga MSLs? They can coordinate po with our regional soil laboratories dahil ito po ay naka-turnover na po sa kanila. So sa ating pong 16 RSLs, so yun po ay may kanya-kanyang offices sa iba't ibang regions. They can coordinate po regarding sa schedule po ng visit ng ating mobile soil laboratory. Aha. Ayun, tinitingnan ko rito. Sige, Ma'am Nyet, go ahead. Sige po, challenges. Ano naman yung challenges at mga hamon ninyo, kumbaga, sa pag-implement ng programang ito? So isa po sa na-mention nyo kanina is yung acceptance and yung frequency po ng farmers po nating magpa-soil test kit. Ay magpa-soil analysis, I mean. So dito po, gamit po ang mobile soil laboratory, bukod po ito ay pumupunta mismo sa kanilang lugar, ito po ay nakikita ng ating farmers. So the more na may engganyo po sila, so isa po yan sa ina-address pong answer ng ating mobile soil laboratory is dahil
mismong pumupunta ang mobile lab doon, mas maengganyo po silang magpa-soil testing. So isa din po dito, sa ngayon po, under the National Soil Health Program, ang mga analyst po natin is COS pa. So we do proposal din po ng kanilang permanent or plantilla positions para patuloy po tayong magkaroon ng analysis po sa buong or yung maka-provide po tayo ng sustainable soil testing sa buong bansa. Okay, sige. Ito ba yun, Ma'am Nyet? Pinuntahan ko kasi yung website po ninyo, bswm.da.gov.ph. Tapos pupunta ka dun sa menu, makikita mo roon yung Soil Land Evaluation Mapping. Tapos pag clinic mo yon, manghihingi lang siya ng mga data information. Tama ba, Ma'am Jamie? Ano ho, para tapos doon yata doon mo yata sasabihin kung magsasaka ka, saan ka nakatira, ano ang client information. Kaya kaso kailangan pala naka-register ka sa RSBSA din. Yes. Bago mo ma-access ito. Basic yun ka, Henry, para kumbaga mag-register na rin yung ating mga farmers para totally magkaroon na rin talaga tayo ng pagkilala sa ating mga magsasaka. Sige. Anyway, Ma'am Jamie, baka po mayroon kayong mensahe sa ating mga magsasaka. So, ang mensahe ko po sa inyo, again po, sa lahat po ng ating mga magsasaka na gusto pong mag-avail ng ating soil laboratory testing, available po ito sa ating mga regional soil laboratories at ang ating mobile soil laboratory. So, lahat naman po ito ay magbibigay at handang magbigay serbisyo sa inyo. Bukod sa analysis, ay makakapag-request din po kayo ng mga trainings po sa kanila. So, you can coordinate with the regional soil laboratories and syempre po sa amin po sa DABSWM. Alright. Ma'am Nyet? Yes po, maraming salamat Miss Jamie. Maraming salamat po sa BSWM, sa Bureau of Soils and Water Management. So Ka Henry, mag-enroll sa libreng courses ng ATI sa aming e-learning portal. Bisitahin po ang www.elearn.e-extension.gov.ph. I-follow kami sa aming social media pages at para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang po. Magandang hapon, everyone. Happy Saturday. Happy Saturday, Ma'am Nyet. Thank you. Sumayin nyo na po ang Agri Ascenso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Henry Uris, ang alin ni Ma'am Nyet Arceo, ang Assistant Director ng ATI. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit